Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga, upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hinginin niyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo, na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig natin ang bahagi pa rin ng mga huling mga habilin, salita, pangungusap ng ating Panginoong Hesukristo bago niya iwan ang kaniyang mga disipulo, bago ang kaniyang kamatayan sa Kalbaryo. Sa palagay ko nga po, nangyari ang pangungusap na ito, ang pakikipag-usap na ito, pagkatapos ng huling hapunan ni Kristo kasama ang kanyang mga disipulo. Hindi natapos sa hapagkainan ng kanilang mga kwentuhan, ipinagpatuloy pa nila yan. Para lang din tayo. Hindi natatapos sa mesa ang pag-uusap. Kahit nakatayo na tayo, nag-uusap pa rin tayo. Lalong-lalo na sa pagkakataong ito, nalilisan na si Kristo. Siyempre, marami siyang gustong ihabilin, sabihin sa kanyang mga disipulo. Isa na nga po dito ang narinig nating ebanghelyo, kung saan sinasabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo na kahit wala na siya physically, ay manatili sana sila sa pag-ibig sa mga utos niya upang patuloy silang mabuhay talaga tulad ng sanga na nakakabit sa puno. Kasi celebrate lang natin nung isang linggo ng Good Shepherd Sunday, kung saan dinescribe ni Kristo ang kanyang relasyon sa atin na parang relasyon ng mabuting pastor sa kanyang mga tupa. Ayos yun. Pero sa palagay ko, sa puntong ito, mas pinalalalim ng Panginoon yung relasyon na yon. Sapagkat kung isipin po natin, ang tupa ay pwede pa rin mabuhay kahit malayo sa pastor. Ang tupa ay pwede pa rin mabuhay kahit mahiwalay sa pastor. Pero hindi ang sanga sa puno. Diba? Kapag yan ay naihiwalay sa puno, patay na yan. At ganun din tayo kung tayo'y mahihiwalay sa Panginoon. Oo, kung minsan, yung mga sanga na naihiwalay sa puno, parang buhay pa, pero patay na yon dahil hiwalay na sa puno. Katulad ng mga bulaklak na narito, nakikita ninyo, di ba? Parang fresh. Pero patay na yan. Kasi wala na sa puno niya yan eh. Hiwalay na sa puno niya eh. Ganon din tayo. Ganon din ang tao. Pwedeng parang buhay pa, parang okay naman ang buhay kasi wala namang sakit. Masaya naman daw. Getting by. Pero kung
ang buhay na yan ay hindi nakakonekta sa Panginoon, patay na yan. Spiritually, patay na yan. At wag po nating smallin yung kamatayan yan sapagkat ang Panginoon mismo ang siyang nagsabi sa atin, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan pero hindi nakapapatay ng kaluluwa. Ang katakutan ninyo ay ang Diyos na po pwedeng magpahamak hindi lamang sa katawan kundi pati na sa kaluluwa sa impyerno. And that speaks about separation from God. Yun yung kamatayang iyon na tinutumbok ng persikulong iyon. At kahit dito pa lamang sa lupa, pwede na rin nating maranasan iyon. Kung tayo ay wala sa estado ng grasya, kung tayo hiwalay talaga sa Diyos, pwedeng tayo gumagalaw at humihinga, pero sa totoo lang, patay na tayo o namamatay na tayo sa ating kaluluwa. It's just a matter of time na yung mga patay ng bulaklak na yan ay malantang ng talaga. Mapapatunayan mo, patay na nga noon pa. Kung minsan, ganun din ang tao. Darating ang pagkakataong magkakaalaman na matagal na tayong patay sa kaluluwa dahil tayo ay hindi konektado sa Diyos talaga. And so, paano nga ba natin malalaman kung tayo buhay nga at nakakonekta kay Kristong nagbibigay ng buhay? Nagbigay siya ng 2 palatandaan sa ating ebanghelyong napakinggan. Una, dapat tayo namumunga. Ang sinasabi ditong bunga ay yung bunga ng Espiritu Santo na sinasabi sa Galatians 5:22 ni San Pablo. At tulad ng goodness, gentleness, forbearance, self-control, love, joy, peace. Dapat meron tayo ng lahat ng yan. Kasi po pwede natin sabihin, Father, meron akong love pero wala akong joy. Meron akong peace pero wala akong self-control. Hindi po pwede yun. Mapansin po sana ninyo, ang sabi ni San Pablo ay ang bunga ng Espiritu Santo. Hindi sinabing ang mga bunga. Singular. Fruit of the Spirit. Hindi fruits of the Spirit. So ibig sabihin, dapat lahat tayo. Meron ng lahat ng ito. They should all be taken as one. Isa lang dapat ang mga yan. Dapat lahat tayo meron ng lahat ng yan. In as much as mahalaga ang lahat ng yan at magkakaugnay ang mga yan. Ang pangalawang palatandaan na tayo nakakonekta sa Diyos, answered prayers. Yes. Yung mga dinirinig na panalangin ng Diyos. Kaya't ang isa ring palatandaan na hindi tayo nakakonekta sa Diyos, yung mga hindi dinirinig na panalangin ng Diyos. Marami ba tayong mga panalangin na hindi dinirinig ng Diyos? O ibig sabihin nun, hindi talaga tayo nakakonekta sa Diyos. Nagsisimba lang tayo, nagdarasal lang tayo, pero talagang hindi tayo nakakonekta sa Kanya. Nevertheless, wag po nating isipin na masungit ang Panginoon. That God is like, hindi ka konektado sa akin, hindi ka close sa akin, hindi ko pakikinggan ang iyong mga panalangin. Hindi ganun ang nangyayari. Ang nangyayari, kaya marami tayong unanswered prayers, ay sapagkat hindi nga po tayo nakakonekta sa Diyos. Pero hindi dahil masungit ang Diyos, kundi dahil hindi natin hinihiling sa panalangin ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Kasi alam niyo, kapag tayo nakakonekta sa Diyos, so parang ganon, one mind with God, magsisynchronize na yung kalooban ng Diyos at kalooban natin. Maipapattern natin ang ating kalooban, ang ating will sa kalooban at will ng Diyos. Kaya kapag tayo nagdasal, ang hihilingin natin ay siguradong naaayon na sa kalooban ng Diyos. Therefore, magiging answered prayers yan sapagkat ayon sa kalooban ng Panginoon yun. Besides, ang panalangin ay hindi upang baguhin natin ang kalooban ng Diyos para sa atin, kundi upang i-pattern natin ang kalooban natin sa kalooban ng Diyos para sa atin. So, at tulad ng napag-usapan natin noong nakarang Lunes, real talk. Nire-real talk tayo ng Panginoon ngayon. Manatili tayo sa Kanya kung gusto nating mabuhay talaga. 2 palatandaan, kung tayo nga ba'y buhay at hindi gumagalaw at humihinga lang. Una, tayo na ba'y namumunga? May love ba tayo? May joy ba tayo? May peace ba tayo? May forbearance ba tayo? May kindness? May gentleness? May self-control ba tayo? All taken as one. At marami ba tayong mga answered prayers? Sapagkat kung wala yung palatandaan ng mga yan, hindi pala talaga tayo nakakonekta pa sa Panginoon. Pero huwag tayo mawawala ng pag-asa, ha? Sapagkat maliwanag naman ang sinasabi sa mabuting balita, itatapon at matutuyo yung hindi nananatili sa Kanya. Hindi naman sinabing itatapon at matutuyo yung maraming mga unanswered prayers, yung maraming mga hindi namumunga. Hindi. So hindi porke hindi tayo namumunga at marami tayong unanswered prayers, ay dapat na tayo mawala ng pag-asa. Basta, heed God's call, Jesus' call, na tayo manatili sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Tanggapin natin si Kristo sa buhay natin, sa puso natin.
At yung pamumunga at mga answered prayers ay magiging madali na lang dahil ito ay magiging epekto ng pagkonekta natin sa Panginoon natin. I'm telling you this kasi baka ma-discourage kayo eh. Baka dun sa dalawang palatandaan, ay, di ako nakapamumunga, wala pa akong love, joy, peace, kindness, gentleness, forbearance. Ay, marami pa akong unanswered prayers. Eh baka mawalan tayo ng pag-asa. Wag. Nabubuhay pa naman tayo, may pag-asa pa eh. At kaya nga tayo nire-real talk ng Panginoon eh. Lapit tayo sa Kanya. Tanggapin natin siya sa buhay natin, sa puso natin. Para tayo makapamunga at para makita natin kung paano dinggin ng Diyos ang panalangin natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong manatili sa iyo. Upang anuman ang maging mga problema sa buhay ko, ay manatili akong buhay. Manatili akong mayroong kapayapaan, kagalakan, pagmamahal, upang patuloy akong mamunga at upang patuloy kong masunod ang iyong kalooban sa aking buhay upang hindi ako pasamain ng mga masamang pangit na nangyayari sa akin at upang makita ko na mag-manifest ang mga panalangin hinihingi ko sa iyo. Tulungan mo po akong manatili sa kalooban mo, sa pagmamahal mo, sa grasya mo, sapagkat wala akong magagawa kung ako'y malayo sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Pasalamatan siya. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sa inaakala mo, sa gusto mo. Higit pa siya ng balakin ng Diyos para sa iyo. Basta manatili ka, good things happen to those who patiently wait. Lalong-lalo na sa mga naghihintay sa Diyos, sa mga nananatili sa Diyos, sa anuman ang mangyari, naninindigan para sa Diyos. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasalawang hanggan. Amen.